Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Kamano po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga kababayan ko. Sana'y maingatan po tayo. Ito po, samahan niyo po, komentuhan po natin itong pahayag po ng isang napakagaling na congressman yata at kapita-pitagan po na representative po ng Laguna mga katambay. Napakagaling at may interview po siya. Pakinggan po natin, komentuhan po natin. At ang napag-uusapan po nila sa kanya interview ay may posible daw ba o posible na ma-contempt daw po o ma-cite of contempt ang Vice President dito sa ginagawa nilang hearing sa Kamara mga katambay. Alam naman po natin, tinatrabaho po nila, di ba? Dahil ano sabi ng Vice President? Politically motivated. Politically motivated ang unang layunin nila, pakay, lalo sa Office of the Vice President. Siyempre po, si VP Sara. At siyempre po, ano po ginagawa nila? Ang kanyang ama rin. Dalawa yan eh. Ang kanyang ama at siya. Di po ba mga tambay? Dito, pakinggan po natin ang kanila pong talakayan dito po sa balita. At komentuhan po natin ang kapita-pitagan po na si Representative Fernandez mga tambay. Dan Fernandez. Ito po. First of all, let's go to the Vice President. Have you talked with VP Sara after her latest press con? Does she really have no intention at all to attend the House hearings? And what do you make of the letter submitted by the Chief of Staff of the Vice President na meron daw medical emergency na puntahan sa US? Ano pong ang detalye po doon? Well, actually, yung medyo problem, no? Parang nagiging basihan na yun ng mga resource persons natin. Before, it's always like sila mismo yung nako-confine. And this time, nag-employ sila ng panibagong tactic that yung mga kaanak naman nila. And that's the reason why I manifested doon sa hearing that we have to validate yung mga documents that were submitted to us in order to find out if indeed yung excuse was really legal, no? I hope that these are all legal para at least justify yung humanitarian cause that was approved by the committee a while ago. Kasi parang sa akin parang hindi siya acceptable eh. Parang feeling ko talagang nag-evade siya eh. Considering that she's very close with the Vice President and at the same time sila yung involved doon sa movement of the money that was withdrawn by the Pahardas, and I think their presence in the hearing is so important that they need to evade attending the hearing, ano. So but Ayan, pakinggan pa. Putulin po muna natin ang kapita-pitagan. Napakagaling na congressman ng Laguna, mga katambay. Nakita niyo po, Antimano may conclusion na siya na mayroong kasalanan at may sabuatan, mga katambay. Yung pag-alis. Dahil unang-una raw po, sila raw po yung chief of staff niya po ito ng Vice President, di ba? Yung nagpunta ng Amerika. Dahil ito po ay aprobado po ng Vice President. Alam naman po natin, mga katambay, ito nakaplano na po ito. Wala pa po ang invite o hearing na sinasabi po nila dito po sa Kamara. Nakaplano na po yan na dalawin at puntahan ang kanyang mahal sa buhay, lalo kung may sakit. Di ba? Pero pagdating po rito sa napakagagaling po na mga congressman na parang walang itinatago po sa bayan ang kanilang institusyon. Para po bang kililinis, mga tambay. Nakita naman po naman taong bayan at nakita natin ang kaganapan kung paano po sila, di ba? Kung paano po pumutok ang ginagawa po nilang hearing sa Kamara, di ba? Naglalagay po sila ng peking resource person para lang po masabi na totoo na may aligasyon. Katulad po ng ginagawa po sa kanyang ama, di ba? Mayroong isang police colonel, sumablay sila ron. Nag-inhibit nga po ito di ba? Tapos ito pong sinasabi niya si Pahardo o si Gloria Pahardo po yan, Gloria Mercado, mga tambay, di po ba? Yung isa po yan sa sinasabing sobre, di ba? Yung sobre, for how many times to give, sobre.
may money, di ba? Pero ano sabi ng Vice President diyan? Yan po ay may anomalya. Sinibak nga po niya yan, di ba? Dahil gumawa siya ng parang nagsolicit siya ng pera ng gamit pa ang pirma ng Vice President, di ba? Kumuha siya ng pera sa mga private sector, di ba? Kaya po ito may problema. Lahat po ng kinukuha nilang resource person, ito pong committee na ito, lalo po sa Vice President, ay puro po may problema. May mga issue. May issue po pagdating po sa pera, korupsyon. Tapos, ito po ang paniniwalaan natin, itong mga tao na yatang ito. Itong mga tao na ito, paniniwalaan mo na kala mo nga lahat ng kanilang resource person o sinasabi nila na magpapatotoo na may korupsyon, lalo sa Vice President, confidential fund, tapos may DepEd pa, yung pondo raw sa DepEd. Yan ang mga issue nila ngayon, di ba? Ituloy pa po natin. Still pumayag na rin naman ako doon sa decision ng committee na bigyan pa ng another chance, no, to appear in the next hearing. Tingnan po mga tama. Itatama lang natin. Mas paniniwalaan po ng taong bayan yung sinabi at yung approval ng isang Vice President sa kanyang Chief of Staff kaysa po sa sasabihin po ng mga committee ng committee po ng mga kapit-kapitagang congressman sa Kamara. Hindi, mas kapanipaniwala po ang opisina ng Vice President kaysa po sa Kamara, dito po sa mga congressman. Nakita naman po natin itsura ng mga representative, mga katabay. Nagyayamanan, mga accessories pa lang. Parang may mga itinatago na po yata. Napakalalaking pera po yata ang mga napupunta po yata sa mga opisina nito. Kay gagara po ng mga kasuutan nito. Accessories, kay mamahal. Sintron pa lang, makakabili ka na ng brand new na sasakyan sa mahal, mga katambay. Ibang klase, mga alahas, mga relo, mga kasuutan. Ganito po klase ngayon sa bagong Pilipinas yata ang mga politiko po, lalo po sa institusyon ng Kamara, mga katambay. Napakarami po nilang, napakalalaki po yata ng kitaan, mga katambay. That's for Zuleika Lopez, the Chief of Staff. Yes. Only her. Only her. Oo, yes. But yung if ever that she will not be attending in the next hearing or yung justification is not validated, I'm pretty sure masasite na rin siya in contempt. Is it possible to cite the Vice President in contempt or it's not because of parliamentary courtesy? Well, it's possible, no? But of course, medyo nilet ko na namin yun because she doesn't want to take her oath, no? But in accordance with the rules, she violated the rule of the committee. But in deference to the Vice President, hindi na nga namin po pinursue yun. But of course, it's all depending sa... mga tama, hindi na raw nila sineryoso. Hindi na nila binigyan ng na pagkakataon, no, sinasabing nilet go na nila yung site of contempt ng excuse me po, yung site of contempt ng BP Sara, mga tambay. Pero yung kanya mga secretaries ng Office of the Vice President, pwede po nila at talagang kino-contempt po nila, mga tambay. Pero pagdating sa Vice President, bakit kaya natatakot sila, mga tambay? Natatakot po sila i-contempt o site of contempt ang Vice President. Bakit kaya Congressman Dan Fernandez? Bakit po kayo takot? Yun po sinasabi ni Kamanong Di ba? Kung hindi po ito politically motivated, matatapang po ito. Napakadali po nila i-contempt ito. Kamukha po nung ginagawa nila kay Roque. Di ba si Harry Roque, sandali po nilang kinontempt. Di ba? Dahil napakatatapang nila. At yung mga anchor ng SMNI, yung sila Ka Eric at si Dr. Badoy, di ba? At marami pa silang iba na napakadali po nila i-contempt. Napakatatapang po nila. Bakit pagdating po sa Vice President? Parang ini-ignore na nila. Okay na. Parang okay lang sa committee nila. Pero naguhugas kamay ito Pag-uusapan pa rin nila kung
Kung yung ibang kasamahan niya siguro, yung mga tambay. Pagpatuloy po natin. Sa members of the committee, and we haven't tackled that issue yet. Congressman, were you satisfied with the answers that you heard today from the staff who did turn up to the hearing? Most of them said they don't have personal knowledge of how the Vice President spent the confidential funds. Yes, mga organic kasi itong mga tao nandun eh. These are the people that they have done their job, no? And basically yung memo nang galing sa Office of the Vice President mismo ordering them for the release of those money, no? Kaya nga po hirap na hirap po sila talaga na kumuha po ng mga ebidensya dahil wala naman talaga sila makukuha. Di po ba? Tapos pipilitin nila na makakuha ng ebidensya dito mismo sa mga tauhan po ng Office of the Vice President. Hindi po sila makakalap talaga ng matibay na magiging ground para dito sa niluluto nila di umanong impeachment. Di ba? Napakatagal na po kasi itong confidential pa nito 2022 pa po ito. Magto-2025 na po tayo. At lahat po ng ginawa ng Vice President, sa totoo lang, mga tao pa naman tayo, mabuhay pa tayo pare-parehas, mga kababayan ko, mga katambay ko, ay sinusunod po ang tamang procedure at proseso ng Vice President. Di ba? Lahat ng kanyang liquidation, di ba? Lahat ng kanyang liquidation may resibo. Diretso sa COA. Pag meron pang hiningi ang COA, nagbibigay pa sila ulit. Pag hindi sinasabi na kulang pa. At ang COA po, meron pang proseso yan. Di ba? Binibigyan pa ng 6 na buwan ang isang opisina katulad po ng Office of the Vice President. Di po ba? At ang isa pa, ito pong mga congressman na ito, mga tamay, mga kapitapitagan yata ito, na talagang napakalilinis po ng kanilang mga opisina. Napakalilinis po ng kanilang mga extraordinary expenses. Yung kanilang mga liquidation by certification lamang. Napakalilinis po, mga katambay. Walang bahid korupsyon. Di ba? Ang sinasabi ko nga, mga katambay, kung talagang itong puspusan na gusto nila makakuha ng malaking korupsyon, at ito po hindi sinasabi ng Vice President na hindi political harassment, hindi demolition job sa kanya, hindi politically motivated sa kanya, di sana lahat halos ng ahensya na mas malaki pa sa kanya dahil sa Vice President, wala nga kayong makuhang matibay na ebidensya. Pinipilit nyo na maging corrupt at maging masama ang paggamit ng pondo ng Vice President. At doon nyo pa mismo kukunin. At talagang tinatakot nyo yung mga tauhan ng Vice President. Tinatakot nyo. Ano ang panakot nyo? Sight of contempt. Iko-contempt nyo. Hindi na kayo makakauwi. Makukulong na kayo rito. Ganun po panakot nila Magsabi lang ng papabor sa kanila. At lahat ng kinukumbida nila na resource person, nakita nyo po, binubulyawan, mga bastos, di umano, di ba? Tapos, paano pupuntahan ito? Katulad nito, sino tong pupuntahan ng isang Vice President, ang mga mag-iimbestiga, puro karamihan po hindi abogado. Meron pang convicted. Meron pang mga dating NPA. Meron pang mga issue na pagpatay sa buwat at merong isang grupo nung araw na Alex Bongkayaw Brigades. Merong isang convicted ng child abuse. Convicted na, pero naghihiring pa. Paano mo pupuntahan yan? Isang matino at isang matinong lingkod bayan ng ating bansa, isang Vice President. Tapos ang maghihiring sa kanya, puro questionable ang pagkatao. NPA, sumusuporta sa NPA, convicted ng child abuse, ang mag-iimbestiga sa'yo. Ano ba ang programa ng Vice President? Di ba unang programa niya? Wakasan na ang makakaliwang grupo, terorismo, makakaliwang grupo, suportahan para hindi maligwak o hindi maanib o hindi makuha ng mga makaliwang grupo ang mga kabataan nung siya'y DepEd Secretary. Kaya nga siya humihingi ng confidential fund. Di ba? Pati yung kanyang mga offices, kailangan ng confidential fund yan. Yung kanyang satellite
offices sa buong Pilipinas. Luzon, Visaya, Mindanao. Baka yan ay gawa ng masama ng mga galit na galit sa kanya, galit na galit sa mga Duterte, ang mga kaliwang grupo. Dahil tanging itong Duterte lang ang talaga nagkaroon ng yagballs para wakasan yan. Di ba? At sila po ang nalintikan dyan. Di ba? Yung mga sumusuporta. Tapos ngayon, paano makakuha na ng parehas na investigasyon yan? Yung mismo nag-iimbestiga sa'yo, may issue na sumusuporta sa NPA at merong pong kaso na child abuse, convicted. At yung isa pa dyan, di ba? May issue rin. Dati ring NPA. At Alex Bungkayaw Brigades. Pambihirang buhay ano. Yan ang mga kapitapitagan na mag-iimbestiga sa mga hirap na hirap silang tamnan ng issue, ang confidential fund, ang budget ng OBP. Ibang klase itong mga tambay. Pakinggan pa ba natin? These people are less responsible compare mo to doon sa mga kila Sunshine Paharda, kila Edward Paharda, at yung kay Attorney Lopez nga. And I think one, the SDO from Davao, I forgot the name Gia Acosta. Yeah. Congressman Fernandez, yun nga yung kinatatakhan ko, no? Kasi you have the 5 who did attend, but apparently they're not really familiar, no? In terms of the specific issue of how the confidential funds were allegedly misused. Now, the ones who were in the ILBO or lookout bulletin since last week, yun nga yung mga kakasuhan nyo ng contempt, yung 4 doon, sila yung mas, I think, you're guessing na sila yung mas may alam at makakasagot ng mga tanong nyo. Now, bakit pa natin inimbitahan tong 5 kung yung talagang other 7 naman yung mas hinahanap natin, kumbaga? Tingnan nyo po. Tingnan nyo po mga talagang pag-aaksaya ng pera. Yun sa tingin nila, yun ang may alam. Wala pa rin sila hawak na matibay na ebidensya. Tatanungin pa lang nila yon dahil may konklusyon na yun ang may alam. Ganon. May konklusyon sila na may alam daw ng korupsyon. Yung mga trabahante ng Office of the Vice President. Ibang klase. Yung gusto nila na patunayan na may korupsyon, pero doon pa lang nila kakalkalin. Wala pa silang matibay na ebidensyang hawak. Ano ibig sabihin nito? Media mileage pala ang ginagawa lang nila. Media mileage dahil malapit na eleksyon. Kaya lahat na sinabi ng Vice President, tama. Political motivated. Political harassment. Mga katambay. Demolition job. Wala silang makita. Wala silang hawak na matibay. Dahil napakatagal na. 2022 pa issue. Ang ini-issue nila sa Vice President, hanggang ngayon hindi pa nila mapatunayan na ito ay merong ginawang anomalya. Kailangan pa nilang patunayan dahil pipigain pa nila yung mga trabahador, mga sekretaris ng Office of the Vice President. Tingnan niyo po yun. Tatakutin pa nila. Di umano, mananakot pa sila para sinasabing para makuha lang nila. Para sabihin na mali ang Vice President at sila ang tama. Ibang klase, no? Wala pa pala itong mga dokumento na makapagpapatibay at na makapagpapatunay sa kanilang mga aligasyon na mali ang paggamit ng Vice President. Ibang klase itong mga politiko natin ngayon, is parang mga manghuhula. Manghuhula sila. Wala pang hawak na matitibay na ebidensya pero nasa isip lang nila yung ebidensya. Puro nasa isip lang po pala. Wala palang mga dokumentado na makapagpapatunay para ma-impeach ang isang Vice President. Nada. Puro gawa-gawang kwento. At yung kanilang konklusyon sa kanilang pag-iisip lamang ang kanilang dala-dala rito sa mga hearing na ito. Mga katamay, katulad nung nakaraang hearing, di ba? Nakita natin sa isang congressman doon. Ang tinatanong, bakit daw yung mga investigador ng Vice President, bakit daw nakatira sa Batangas? Bakit daw doon nakatira samantalang doon siya nag-iimbestiga sa Mindanao? Di ba? Mga ganon issue. Para bang
Simple logic. Tapos nga hanapan mo ng korupsyon. Ikaw ba naman nag-iimbestiga? Magkakaproblema ka sa Mindanao, bakit ka doon magre-residence? Di ba? Siyempre, iiwas mo una-una pamilya mo. Dadali mo ba pati pamilya mo kung pamilyado kung tao ka la? Doon sa part na iniimbestigahan mo may mga terorista? Sige nga, may mga NPA. Ibang klase. Di mo ba? Four, no, na nandun. I think there were four in there, no? Sila mismo yun ang pumipirma also for the releasing, eh. Ano nila yun, department nila. But this, I think si Acosta, Gia Acosta. O, tingnan nyo po. Talagang hinahanapan lang po nila para lang po dito sa sinasabing pamumulitika. Pati po yung lahat ng ginagawa ng isang opisina katulad po ng Office of the Vice President. Pati pagre-release ng pera sa ginagastos po dahil napakarami pong programa ng Vice President. Alam po natin pare-parehas yan. Ang kanyang offices pa lang, satellite niya sa buong Pilipinas, ang satellite offices niya buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At lahat po yun ay mayroong programa nakakatulong lalo po sa mga sakuna. Nangunguna po yan sa sakuna. Ang presidente ay tulog, samantalang sila nakapagpamigay na. Di po ba? Tapos yung kanyang mga libreng sakay at marami pang programa. Di po ba? Pero ito, hinahanapan nila ng korupsyon. Pero doon pa lang sila magtatanong. Doon po sa mga empleyado. Doon sila kukuha ng ground para masabing mali ang paggastos. Dahil kailangan nilang malaman ang release ng mga pera na pondo na nanggagaling sa Office of the Vice President. Ibang klase itong mga ito. Talagang paano kaya nila nasisikmura ito mga katambay? Itong mga ganito, nasisikmura ng mga politiko. Yung ganitong investigasyon na puro moro-moro lang yata ito. Moro-moro di umano. Para lang doon sa sinasabi ng politically motivated ang ayon sa Vice President. Or si Paharda, siya mismo yung nagdi-disburse. Siya yung disbursement officer. And basically makikita mo na yung responsibility lies with them as well, being the signatory of all the documents that pass through them. But itong memo na nanggagaling sa Office of the Vice President. May nakikita na pala sila mga tambay na hindi raw ayos at meron dito may hinala na sila na hindi ayos at hindi tama ang ginagawa ng mga nasa Office of the Vice President. Ibang klase. Pero wala pa rin silang sinasampa. Wala pa rin silang matitibay na hawak para ma-impeach ang isang Vice President. Napakatagal na. Puro hinala. Puro hinala pa lang ang dala-dala ng isang congressman, mga katambay. At maraming congressman. Puro hinala. Attorney Lopez and kay Acosta, I think it is much more important doon sa hinahanap namin na kanino talaga nanggaling yung utos para i-release mga perang yon. So, I believe that Grabe. Alam nyo na kung sino mag-release. Di ba Vice President pera? Sino pa ba mag-uutos ng mga pondo ng release? Nagtataka nga kami dahil yung sa Vice President, alam namin ang budget ng Office of the Vice President. Pero yung budget nyo hindi namin alam. Katulad nyo po, matatapos na kayo na 3 taon. Magkano po ang budget nyo hinawakan sa amin? Congressman Fernandez. Magkano po ang inubos nyo na pera ng bayan? Magkano po kaya? At gusto namin masilip kung gaano kalaki ito. Kasi yung sa Vice President, alam ng Pilipino ang pondo, budget ng Office of the Vice President. Samantalang itong mga congressman, kaya dapat po, pagka naupo po Presidente ang Vice President, tapusin na po. Tapusin na po dapat ang ginagawa po ng dalawang institusyon kung paano po sila magtago yata. Ginagawang hide and seek. Ginagawa pong hide and seek ang kanilang pondo. Walang public hearing, mga katambay. Hide and seek sa mga Pilipino. Walang karapatan yata mga Pilipino malaman natin ang kanilang mga budget. Unbelievable. The presence of these personalities is much more important than these four that have not attended the hearing. Pero corroborative yun
pag binigyan mo ng link between all of those people that we have invited, makikita mo yung link ng kanilang ginawang paglalabas ng pera. Related to that, Congressman Dan, so hindi kayo satisfied because I believe itong yung mga na cite in contempt, they did send letters explaining why they were not there. The Vice President also had a press con this afternoon to kind of reiterate what was said in the letters. Founding anniversary nga sa November 15, so they're busy. Hindi ba pumasa itong excuse sa inyo? I mean, they are also doing government work. I'm just wondering kung hindi ba sapat yung excuse na yon. Kasi napagbigyan yung may sick aunt sa States, si Zuleika Lopez, na Chief of Staff. Pero yung iba hindi napagbigyan when technically the Vice President has already spoken and she did say that they have been deployed for work. Alam mo kasi may procedure kami, di ba? We sent invitation, then after the invitation, kapag hindi ka nag-reply, you have to tell us, no? We'll be issuing a show cause order to explain to us, no? But unfortunately, yung mga explanation nila parang vague eh. Kasi you have to consider that this is much more important than the anniversary that they are attending to. And the Vice President knows very well that this issue is so important to all of us, not only to the President, but Mas importante sa Vice President, yung aatinan niya. Yung aatinan niya, mga anniversary bilang sa Vice President. Mas importante yon kaysa dyan sa ginagawa niyong hearing na politically motivated. Sinabi na nga ng Vice President yung ginagawa niyo po, yan, pinasabog na rin ng Vice President. Di ba sinabi niya? Kanino po nag-umpisa yan? Sa speaker, di ba sinabi ng Vice President, nag-umpisa ang lahat sa speaker nung kausapin po ang Makabayang Black. Tapos biglang umugong na pong issue na kailangan na pong pag-usapan ng confidential fund. Nagsimula lang ang lahat nung mag-usap-usap na po ang speaker at ang Makabayang Black sa pangunguna po yata ng convicted Franz Castro. Ayon sa Vice President yan. At isa pa, yung galit daw po ngayon ang isang First Lady. Lalo po nung sa issue po ng ang Pangulong Marcos daw po ay sangkot sa illegal na droga. Addicted daw po ito ayon sa Vice President. At pinagbibintangan daw po ang Vice President na tumatawa, nangingiti pag naririnig ng kanyang presidente ay sangkot at gumagamit daw po na illegal na droga. At yun na po nag-umpisa ayon sa Vice President. Ang pinagmulan yan. Nagmula po yan sa speaker. Ngayon, ito po, mga aliporis po ito, mga katambay. At never na kayong puntahan. Dahil una-una, kumpleto na po kung paano po niya ginastos ang kanyang pondo ng Office of the Vice President. Lahat po ay nasa COA. Nagko-complied sila sa COA. At wala naman pong sinasabi ang COA na mali ang paggastos nila. Kaya never kayong puntahan dyan. Dahil unang-una, yung sinasabi nga ng Vice President, politically motivated. Demolition job. Dahil merong isang tao na gustong maging presidente at gusto yata maging prime minister. At kailangan ng tanggalin ang makakahadlang dito. At kailangan pong trabahuhin. Kailangan na kasing trabahuhin Bakit? Malapit na halalan Baka hindi makabalik. Baka maraming hindi makabalik. Katulad po nito. Ito po, Tagal Laguna. Sa tingin po ba natin, makakabalik ito? Bagay, gobernador yata tinatakbuhan ito, mga katambay. Sana hindi siya manalo ron bilang gobernador yata. O congressman ulit. Ang balita natin, tinatalo na po siya sa survey doon sa probinsya niya. Tinatalo na po siya. To all the people watching na dapat po bigyan ng attention and trying to send your people, those people that are all connected with this disbursement of this money, instead of trying to send other personalities in their office. I think that's setting a bad example na, di ba? Bakit yung taong mismong involved sa ating invitation, yung kanyang pinadadala sa mga okasyon nila, hindi ba pwede muna na ipadala mo muna yung ibang empleyado ng iyong opisina, considering that you have so many employees under your Office of the Vice President?
Di ba ano masabi ng Vice President, Congressman? Tapos na siya dyan. Una-una, wala na siyang kinuhang pondo. Yung budget niya for 2025, kayo na. Ibinigay niya ang kanyang proposed budget. Kung magkano yung kanyang kailangan, binigay niya. Diyan sa inyo. Tapos, ano pa? Ngayon, kayo rin nasunod. Kayo rin ang nasunod, di ba? Kung magkano ibinigay nyo, binawasan nyo ang kanyang proposed budget para 2025. At sa katotohanan po, hindi na po magpapunction halos lahat ang programa ng Vice President dahil napakalaki po na tinapyas nyo sa kanyang proposed budget. Ang inyo pong institusyon, kasama ang institusyon ng Senado. Di ba? Ano pa ang ground ng isang Vice President para pumunta diyan? Yung sinasabi nga ng Vice President, lahat ng kailangan ng COA ay binibigay nila. Nasa COA na. Ang tanong lang po ng mga Pilipino, nasaan naman kaya ang inyo? Nasaan ang inyong MOOE? Yung inyong mga extraordinary expenses. Nasaan po yan? Ang ginagawa nyo lang po, yung inyong mga liquidation by certification lamang. Di ba? Nasaan naman ang inyo? Saan kung sasabihin nyo na yung ginagawa nyo ay parte ng trabaho nyo at kailangan po na imbestigahan po ang mga budget katulad po ng Office of the Vice President. Ang tanong po ng taong bayan, nasaan po yung mga budget ng ibang ahensya katulad ng presidente? Di ba? Nasaan ang executive? Nasaan ang budget po? Lalo po ang pinapuputok nyo confidential fund. Inimbestigahan nyo man lang ba ang budget ng Intel at confidential fund ng Pangulo na hindi bababa sa 10 bilyon? At ganun din po ang isang speaker. Nasaan po ang investigasyon natin para maging parehas, maging fairness ang investigasyon? Pag inimbestigahan mo ng Vice President, yung imbestigahan mo yung 4 na mataas sa ating bansa nanunungkulan. President, Vice President, Senate President, Speaker of the House. Yang 4 na yan. Yan dapat ang iniimbestigahan nyo para mapaniwala nyo yung taong bayan na hindi yan politically motivated at hindi yan parte ng demolition job lamang at political harassment sa Vice President. Di ba? Kasi pagka sinisingle out mo lang, 4 siyang matataas na yan. 4 yan eh. Ang tinitira mo lang, yung number 2. Bakit itong number 1 ayaw mong buksan? Yung number 3, yung number 4. Wala po bang mga budget yan? Wala po bang Intel and confidential fund yan? Wala bang budget ang Office of the President? At wala rin bang budget ang Senate President? Wala po bang Intel, confidential fund yan? At ganun din ang Speaker? Wala po bang budget yan? Di po ba? Di ba nadulas pa nga? Nadulas pa si Senadora Grace po na ang budget pala ng Kamara ay billion pala. Pero ayaw nilang pag-usapan ang budget, mga tamay. Kasi walang public hearing yan eh. Kasi pag pinag-usapan nila yan, malalaman natin ang mga budget nila. Pati po ang Senado. Di ba? Kaya po, nadulas lang po si Senadora Grace po. Nabanggit lang po. Kaya dito po, sa ginagawa po nila, talagang wala na po ang credential ito. Walang kredibilidad. Katulad po nitong si Congressman Dan Fernandez. Ano po magiging kredibilidad nito sa mga Pilipino? Unang-una, kumukuha sila ng resource person na pasusunurin nila sa gusto nila. Para lang po maikabit na may kasalanan yung kanilang gustong pabagsakin. Katulad po ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Tinatamnan nila ng ebidensya na mali para lang sabihin na maging makatotohanan sa makikita at mapapanood ng mga Pilipino sa ginagawa nilang hearing sa institusyon ng Kamara. Unbelievable. Di ba? Tapos dito po naman sa hearing naman ng Office of the Vice President, di mo, wala pa silang hawak na matitibay. Doon pa lang sila mag-iimbestiga at kailangan mapatunayan mismo doon sa mga trabahante ng Office of the Vice President. Dahil nga po, hindi rin nila magamit na ground yung COA. Di ba? Ang COA kasi hindi rin nila magamit na matibay na kanilang magiging ebidensya ang COA. Hindi nila magamit eh. Kasi mismo ang COA,
wala ring aligasyon na may korupsyon ginawa ang Vice President, mismong COA. Paano titindig ang isang impeachment na ang mismong COA, hindi mo makuhanan ang COA na nagkasala at mali ang paggastos ng isang Vice President? Di mo ba? Kaya nga hindi sila tumitigil eh. Hindi tumitigil itong mga congressman na ito. Na hindi po talaga sila papayag, na hindi po nila ito mapuwersa na maging politically motivated lamang. Political harassment, demolition job. Di ba? Hinahaba-haba nilang hearing, hindi nila lulubayan hanggang hindi ito kinakagat ng taong bayan. Di ba? At napakarami po rito. Napakarami po sa social media na talaga enforcement po. Enforcement po nila, mga katambay. Iisa po ang kumpas. Iisa. Ano ang sinasabi po ng mga nasa social media na hindi po tumatanggap yata ng sweldo? Na hindi po yata nababayaran? Iisa kumpas. Ang kumpas talagang masama na ang Vice President. Nagnakaw na ang Vice President. Pinaniniwalaan na nila ang salita ng mga congressman. Ang mga may kaso ng convicted child abuse, naniniwala sila ron. Na wala naman matibay na mga hawak na ebidensya. Hirap na hirap makahanap na ebidensya sa Vice President. Hirap na hirap. Kaya nga hindi lumulubay nakakahiring ito eh. Hindi lumulubay nakakahiring dahil nga walang matibay na makuhang ebidensya. Dahil nga sinasabi ni Kamanong, mismo ang COA, hindi nila makuhanan ng matibay na ebidensya. Paano ito kakatigan? Paano ito mapupunta sa impeachment? Sige nga. Nakatambay. At sila, hirap din nila na gawin na ang isang Vice President ay ma-cite and contempt nila. Hindi nila ma-contempt ang Vice President. Malilintikan sila. Paano mo iko-contempt ang isang Vice President na hirap niyong hanapan ng korupsyon? Sige nga. Kayo ang nakikitaan ng taong bayan na ginagawa nyo lang pamumulitika. Ginagawa nyo trabaho sa mga Pilipino, yan lang. Yan lang ang ginagawa nyo. Politika, puro sa inyong interes. Ang ginawa nyong trabaho sa mga Pilipino, puro interest nyo lang, hindi interest namin. Kami ang nagpapasweldo, nananakaw pa ang aming pera yata, kung saan napupunta. Dahil kung makatotohanan kayong lingkod bayan, napakaraming anomalya ang bagong Pilipinas. Never naming nakita ang inimbestigahan nyo. Lalo ka, Dan Fernandez. Napakahusay mo palang mag-imbestiga. Wala ka man lang binuong komite na imbestigahan ng flood control. Ano na nangyari sa bilyong-bilyong pera ni Juan de la Cruz? At ang pera sa PhilHealth, ang ginto, ang binenta daw ginto na isang damukal tuni-tunilada, walang investigasyon dyan. Bakit nagbenta ng ginto ang Pilipinas? Di po ba? Ang Maharlika Pan Investment, ang paglipat ng pera ng miyembro, mga PhilHealth members, bilyon, hindi bababa sa 90 billion. Walang investigasyon. Sa tingin nyo, okay lang sa mga Pilipino yon? Congressman Dan Fernandez, tanggap ng mga Pilipino yon? Yung pera namin, ganun-ganun lang nawawala. Tapos dadaanin nyo lang kami sa hearing ng Vice President na yung Vice President ang sasabihin yung corrupt. Samantalang yung natutuklasan ng mga Pilipino, 2 tao lang ang kumukontrol. 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bansa, ng pera ng Pilipino. Tapos palalabasin nyo sa amin, ang isang corrupt ay isang Vice President, samantalang ang pera ng Pilipino nakukontrol ng 2 tao sa pamamagitan daw ng isang speaker at saldiko ayon sa Vice President. Di po ba? Kaya kami, magsasalita rin kami, Mr. Congressman Dan Fernandez. Sasabihin din po namin, lalo po si Kamanong, yung maliit na programa ni Kamanong, kahit 3, 2 lang nanonood kay Kamanong, ipararating ko rin po sa aking mga kababayan yung ginagawa po ninyo sa inyong institusyon na nakatago po at nakasara inyong libro. Wala po kayong binubuksang libro sa amin. Mahabang panahon na, hindi pa presidente ang dating Pangulong Duterte, nakasara na ang libro ng Senado at Kongreso. Ipaalam po ni Kamanong yan sa mga kababayan ko, lalo yung mga nasa abroad, mga OFW. Kailangan po natin malaman yan. Binubuksan nyo, wala kayong makuhang korupsyon sa Vice President, pero yung libro nyo, hindi nyo buksan. Mukhang yan ang napakaraming korupsyon yung libro nyo. Di umano. Di ba?
Kaya mga kababayan, dito po sa sinasabi ng Vice President, lalo lang po silang nalulubog sa kumunoy. Ang Vice President, lalong pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Dahil yung kanyang budget ay nakikita ng mga Pilipino ang programa. Napakaraming programa ng Office of the Vice President. Samantalang itong mga congressman, hindi natin makita yung programa kung saan dinadala ang budget nila taon-taon. Samantalang Vice President, kita natin ang mga programa. Yung kanyang mga libreng sakay, di ba? Buong Pilipinas. Yung kanyang offices, yung kanyang satellite offices sa buong Pilipinas, nakikita natin, nagpapangsyon, nakakatulong sa mga Pilipino. Di ba? At marami pa siyang programa. Pati pagninegosyo, tinuturuan niya maghanap buhay mga Pilipino. Hindi niya tinuturuan maging tamad na puro ayuda ang programa. Di ba? Pero itong mga politiko na ito sa bagong Pilipinas, nakikita po ba natin ang libro nito, mga kababayan ko? Nakikita natin. Lalo ito si Congressman Dan Fernandez at yung mga convicted. Nakikita po ba natin ang mga pondo ng convicted ng child abuse? Ano ang mga programa nito? Napapakinabangan po ba ng mga Pilipino ang programa ng Franz Castro, convicted? Sila Brosas? Sila Manuel? Sila yung marami pang congressman dyan? Nakikita ba natin mga programa nila? Makakita tayo programa, yung mga simentong kirurupok. Hindi pa nakakaisang taon ng programa nila. Sira-sira na karsada. Karamihan po programa, karsadang sira. At yung karamihan po nakikita natin programa, flood control. Flood control na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang flood control. Lalo ang perang bilyon-bilyon. Kailangan po dyan ma-audit. Yan ang dapat i-audit. Dahil pera ng taong bayan, bilyon-bilyon, i-audit dapat yan. Di ba? Kaya lang, pagka silang sa panahon nila, inimbestigahan yan. Moro-moro lang yan. Di ba? Dahil sila yun eh. Sila yung sangkot. Sila ang sangkot sa panahon ngayon. Napakasarap imbestigahan yan pag hindi na Pangulo ang Pangulong Marcos. Napakasarap imbestigahan yan. Yung mga sinasabi pong flood control, yung Maharlika Pan Investment, saka yung paglipat ng pera sa PhilHealth, saka yung ginto na tuniladang ginto raw di umano na binenta. Napakasarap imbestigahan po yan. Pag hindi na presidente at hindi na speaker ang pinsan, mga katambay, mapakarami po. Mapakarami sasagutin, mga katambay. Saka itong mga congressman, napakasarap imbestigahan ng mga congressman, mga kababayan ko. Napakasarap. Lalo yung kanilang mga MOOE, yung mga matagal na panahon nilang hindi binuksan, mga liquidation by certification lang. Napakarami po nilang sasagutin. Pagka ang Vice President na ang ating Pangulo ng bansa, mga katambay. At sana rin po mabuwag yan. Yung laging sinasabi ni Kamanong, tanggalin na sa kanila ang pamamahala, lalo sa budgeting ng bansa. Napakalaking korupsyon po yan. Di umano. Pagka sila may control, may hawak, nakokontrol po kasi ng 2 tao lang ang pera ng bansa. Dapat po yan hindi na po sila ang humawak ng budgeting o budget ng bansa. Ibang ahensya na po. Para pati po sila maimbestigahan kung paano po sila humawak ng budget. Dapat po ibang ahensya na hanggat maaari. Tanggalin na po sa Senado at Kamara ang paghawak po ng budget ng bansa. Mababawasan po ng napakalaking korupsyon ang ating gobyerno pag natanggal po sa 2 institusyon na yan ang paghawak po ng pera ng bayan. Komento na inyong lingkod. Komento ko lang. Kasi nahandyan po yata ang ugat ng korupsyon eh. Nahandyan po yata ang pinakamalaking ugat ng korupsyon, mga kababayan. Nahandyan yata. Nagtatanong lang inyong lingkod. Kaya dito po mga katambay, sana nakita po natin ang ginagawa nila investigasyon. Wala ito. Hindi po ito kakatigan. Hindi po ito kakatigan, lalo na sa Korte Suprema. Kahit dali nila sa Korte Suprema ito, walang mangyayari. Kung ganitong klase lang ebidensya ang kanilang gagawin. Ebidensya lang gamit ang social media. Diyan kukuha ng ebidensya. Ebidensya saan kukunin? Sa mainstream media. Ebidensya lang saan kukunin? Sa pag-iisip nila. Konklusyon. Saan? Misan, meron pa. Saan kukunin? Sa kilos at galaw nila.
Yun ang mga ebidensya, mga katambay. Ibang klase ang institusyon po natin ngayon. At ang mga kumukuha ng ebidensya sa Vice President, ang mga kapita-pitagan na kumukuha at pinagkakatiwalaan yata ng mga Pilipino, isang convicted ng child abuse ang nag-iimbestiga. Isang dating Alex Bungkayaw Brigades leader na pumapatay, nag-aambus, yan ang mga nag-iimbestiga. Isang may kaso rin na pastor yata, may kaso rin. At isa rin pong very popular na isang artista, Congressman Dan Fernandez, ang mga nag-iimbestiga. Mga katambay. At meron pang pulis doon. Yan ang mga nag-iimbestiga, mga katambay. Katiwa-tiwala po para sa mga Pilipino. Di po ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po dito po sa inyong pagsubaybay po sa ating maliit na Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Maraming salamat po mga katambay. At hindi po kayo nagsasawa na samahan niyo po si Kamanong. Thank you po. Sa muli po mga katambay. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.